Serbisyo para sa Bacoor resident. Boses ng bayan may malasakit. Serbisyo para sa Bacoor resident. Tapat na usapan, diretsong hatid. Kasama ang puso ng pamahalaan. Para sa bawat mamamayan. Dito tayo, sama-sama ng asenso. Sa Bacoor na progresibo. Magandang araw po sa ating mga kababayan at sa lahat ng mga nanonood ng serbisyo sa Bacoor Resident Podcast. Ako po si Mayor Strike Biribilla at muli ko kayong inaanyayahan sa isa na naman pong makabuluhang talakayan tungkol sa mga programa at serbisyong handog ng ating pamahalaang lungsod. Dahil National Disability Rights Week ngayong July 17, makakasama natin ngayon sa episode na ito ang Persons with Disability Affairs Office o PDAO or PWD sa mas nakakarami upang pag-usapan ang mga programa, benepisyo at serbisyong nakakalaan para sa ating mga persons with disability. Layunin nating mas mapalawak ang kaalaman ng ating mga kababayan tungkol sa kanilang mga karapatan at mga tulong na maaari nilang ma-avail mula sa ating lokal na pamahalaan. Kasama natin sa episode na ito ang Pangulo ng PWD o PDAO, former Kapitan Jorwin Bautista. At tayo po ay may special guest po ngayon. No? Walang iba kung hindi si Consial Manolo Kuya Noli Galvez Jr. Yan po ang itlog ni Consi. Ayan. Ayan. So, totoo lang, maaari na po bang Cap Jorwin, di ba? Maaari mo bang ipakilala ang iyong tanggapan at syempre, yung pangunahing tungkulin ng iyong opisina? Okay, magandang araw po, Mayor. At sa mga manonood po natin sa Serbisyo sa Bacoor Residents Podcast, magandang araw po sa inyo lahat. Actually po, ang kahalagahan ng PDAO sa Bacoor ay napakamahalaga po. Dahil po, ang tanggapan nito ay nangangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga taong may kapansanan. Talaga, alam nyo, sa totoo lang, alam nyo po, yung slight story, no? Alam nyo po, si Jorwin, kapatid ko po yan, no? At siya po ay nabilang sa taong may kapansanan dahil sa isang aksidente nangyari nung kanyang kabataan. No? Kaya yan, aksidente po yan. Kaya ano ba yung, ano mo yan? Ano yung nangyari sa'yo noon? Nakasakay po ako sa jeep, nabangga po ako ng truck. And yun nga po, ang pangit na nangyari sa akin, tinamaan po yung spinal cord ko. Yun. Kaya po talagang, yun na po yung nangyari na talagang hindi na po ako. So kaya po ako naging PWD. Actually, alam nyo, marami operasyon na nangyari rin sa kanya, di ba? Sobra Bago po. niya narating niya yung ganyang katayuan. So talagang second life. Di ba? Kung may second chance, may second life pa rin talaga. Di ba? Diyan din nag-i-issue kayo ng mga ID, di ba? Yes po. Ano ba mga requirements natin sa pag-issue ng ID? Ang mga requirements po natin, syempre po unang-una, Certificate of Disability galing po sa doktor to. Syempre barangay clearance na ikaw ay taga Bacoor. And 1x1 ID picture po. And kapag kayo po ay qualified na-check na po natin, meron po kayong ibibigay na form sa inyo para ipipilapan nyo po yung form na yon para gagawin na po namin yung ID ninyo. Oo, kasi medyo alam nyo, marami rin ito napapansin ko kasi sa mga gustong kumuha ng ID, di ba? Lahat ba? Anong klaseng mga sakit ang qualified na kumuha ng ID ng PWD? Okay po. Ang mga qualified po na mabigyan natin ng privilege na magkaroon ng ID, yung mga PWD na individual na may pangmatagalan na nakapansanan na nalilimita sa kanilang kakayahang gawin ang pang-araw-araw na gawain. Oh. Katulad ba ng cancer? Is that qualified? Yes po, Mayor. A cancer? Yes, How about yung mga dinadialysis? Yes po. Oo. Paano katulad yung lungs? Katulad ko. Ako, may sakit ako sa lungs. Hindi na rin magagamot yung aking
Yung aking bagay, wala na eh. Yung mga asthma. May kumbaga, meron ng tama, hindi lang asthma kasi pwede pang mabago eh. Sa akin, yung lungs ko talagang meron na siyang, may mga spot, kumbaga, hindi na yes. talaga magagamot. Yes po, Mayor. Basta kailangan lang po namin ng medical certificate galing po sa doktor na nandun po yung naka-indicate po doon kung anong klase disability meron po kayo. Kasi alam nyo, dito marami po tayong benepisyo, di ba? May benepisyo tayong libre sa sine, di Yes ba? po. Sa mga PWD, di ba? But, syempre, ako binibiro ko nga sa mga kababayan natin, di ba? Sabi ko, kung gusto nyo malibre sa sine, simple lang. Putulin nyo daliri nyo. Katulad ba nun, isang putol na daliri, pwede ba yung magkaroon ng ID? Actually, siguro yung thumb po, Mayor. Itong tam. Yes po. Ito lang, pero to kahit dito, Pambalanse kasi ito, Apo. Mayor. Ito yung pinakabalanse raw po natin, yung thumb. namimili pa. Yes po. Hindi pala talaga qualified lahat. Ayan. Ito syempre, speaking of ID, may renewal ba ang nagre-renew pa ba ng ID or kasi ang senior citizen, alam ko, syempre 60 ka, forever na dapat yung ID mo yan unless mawala. Dito sa ating PWD ID. Yes po, Mayor. Ngayon po, 5 years na po yung ID natin para mag-renew. Wow. 5 years na po siya ngayon. So may renewal. Yes po, Mayor. Actually, kasi hindi naman po lahat ng disability pang lifetime. Yung permanent disability. Yes po, iba po, after 3 years, 5 years, gumagaling na. So ngayon, humihingi uli kami ng requirements kapag hindi po siya qualified na hindi na po namin i-issuehan. Napaka ganun pala, no? Baka ikaw may tatagdag akong sinoli. Oo, Kuya Jerwin, tanong ko lang, yung mga hypertension, kasi usually po talagang malimit isa sa yan. mga, yung matataas na yung dugo, sobrang taas, tinatanong nila kung sila ba ay sakop ng PWD natin. Actually, hindi po eh. Hindi sila kasama. Kasi isa sa medyo ang Pilipino. Gamutan na yan. Gamutan na talaga yan. Panghabang buhay din ng Maintenance. pagtaas ng dugo eh. Hindi pala siya kasama, Mayor. How about yung sugar? Pagkataas ng sugar, hindi rin kasama? Depende po, Mayor, dun sa level ng taas ng sugar. Kaya po, ang nagbe-base po kami kung ano po yung i-issue ng doktor. Yun yung base yan ni Yes Mayor. po. Yun po yung number 1 talaga naming requirements na hinihingi. Basta nakalagay doon na ikaw ay qualified na mabigyan ng ID, ibinibigay po namin yan. Ayan. Alam niyo po, mga kababayan, since nung bumalik po tayo ng 2022, dati kasi yung ID natin, printed lang yan, di ba? Yes, Kasi sila pa yung nagpapatawag no, laminate. laminate. Sabi ko, pagbabalik ko, ay nako, kailangan baguhin na natin. Tapos ako pa pumipirma po. Antakin nyo. Individual. Ang dami kong pinipirmahan, di ba? Tayong dalawa Yes, pumipirmahan niya yan. Kailangan pumirma kasi. At ako, napakatagal ang proseso. Aantayin nila. Siyempre, bago pa ipanik sa akin yan, di ba? Matagal. So ngayon, binago na natin yan di ba? Ngayon, gaano kabilis ang proseso natin sa ID ngayon, pag-i-issue ng ID? Actually, Mayor, napakabilis po ng ating pag-issue ng ID. 1-day process lang po. Actually, 30 minutes lang. O yun, di ba? Napakagaan na po sa mga kliyente natin na kumukuha ng ID na napakabilis po ngayon to compare po before. Pero ngayon po, saglit lang po talaga. O, tsaka plastic na, di ba? Hindi na masisira yung ID PVC. nila. Hindi na, PVC na po. na, di ba? Ayun, so yun. Paano ba pagka nawala yung ID niya o nasira, anong kailangan gawin nila? Pupunta ulit ba? Mag-requirements na naman ba? Actually po, Mayor, kung ikaw ay nawala ng ID, humihingi po kami ng affidavit of loss. Then pag nasira yung ID, kinukuha lang namin yung kanyang luma or sirang ID para ma-replace pati ng bago. So yan, maintindihan na ho natin. So ito, speaking of that, di ba, yung ID, syempre, ano ba ang mga benepisyo o pribilehiyo ng ating mga PWDs? Ako, Na Mayor, meron ngayon? Yes po. Siyempre po, ang pinakamagandang pribilehiyo ng mga PWD, yung 20% discount. Oh, okay. Yan po, sa gamot, Gamot. transportation, Pati transportation. hospital bill, Oh. lahat po, Mayor, Restaurant, ng mga pagkain. Oh. Okay, Mayor, meron din po tayong SPED school na libre. Yan po ay matatagpuan sa Queens Road Central, Bacoor Elementary School, at saka Bayanan Elementary School, and Bacoor National High School, Molino 1. So, yan po yung mga eskwelahan na tumatanggap sa mga PWD natin na makapag-aral ng libre, especially mga batang may kapansanan sa SPED school. And syempre, Mayor, meron din tayong libreng PhilHealth.
automatic po ikaw ay magiging PhilHealth member kapag nakapag-apply na po kayo sa aming opisina at qualified po kayo na maging PWD. I-encode po natin yan sa portal po ng DOH para po automatic na magkaroon kayo ng PhilHealth member. Meron po tayong PhilHealth dito po sa Main Square, Mall Bayanan po, second floor. Doon po makukuha ang mga PhilHealth natin kung magre-request po kayo, kung gagamitin nyo po. Every Tuesday to Thursday, 10 a.m. to 6 p.m. Okay, at isa pa po, Mayor, meron din po tayong mga nakatayap na supplier, mga nagbibigay po ng mga libreng assistive devices, katulad ng wheelchair, electric wheelchair, crutches, prosthesis, hearing aid. Meron po tayong ipoprovide na kaakibat na requirements. So, nandito naman po ang PDAW upang tumulong at umaksyon kung ano man yung makakailangan nila para po ma-avail. Handa po kaming tumulong para ma-avail po nila yung libreng mga assistive devices. Meron tayong libreng sine. Sa May Bacoor. ginawa ni Mayor, Siyempre, Bacoor. atin yan. Batas po yan sa Bacoor. Yeah, boss. Pwedeng manood ng sine po yan every Monday. Papasok ko lang, boss. Yung Sige. libre sine po natin na yan, Oo. pangalawang taon ni Mayor Strike, na mayor ng municipality pa tayo, ay napagawa po siya ng Municipality Ordinance Number 11, Series of 2008, na libreng sine sa mga PWD. Yes. So, munisipyo pa lang po tayo nun. Ang pagmamahal ng ating mayor sa ating mga kapatid na PWD, nung naging city na po tayo, syempre, nagkaroon na po tayo ng panibagong city ordinance na pag ginawa ang ating mayor na number 2014 series, senior citizen and PWD, libre na po yan sa sine. Yes. Lumawak, mayor, from the PWD, sinama niyo na po ang senior citizen. Yes. Na Hindi lang libre yan, sine. Alam mo, meron pa tayo. Ang Apo. kasambahay, meron pang mga sumusunod Yes. dyan. Alam ko, may mga ginawa pa kayong mga ordinansa. dinagdag pa po Saka natin natin yan. pag-usapan yan. Yes, Mayor. Pero ngayon, mag-concentrate tayo dito muna. Sa PWD. Diba? So, ano ang mga programa ba na ginagawa natin ng lokal na pamahalaan sa PWD? Kap. Actually, Mayor, yung lagi niyo pong ginagawa sa amin, binibigyan niyo kami ng yung kalinga sa PWD. Yes, may kalinga tayo. Yes. Diba? Bibigay tayo 1,000, no? Yes po. Diba? Sa Malaking- lahat ng PWD, pero once a year lang po yan, ha? Hindi po namin kaya. Matanong ko, ilan na ba ang PWD members ng Bacoor? Meron na po tayo, Mayor, na 11,860 members. Wow, ang laki na, oh. Di ba? O, tayo nyo, ang laki na. Ang numero pala ho ng mga ng ating po mga PWDs sa lungsod. Di ba? At Mayor, dahil dyan, no, sa dami ho ng mga PWD, talagang hindi nyo sila pinapabayaan dahil nagpagawa rin po kayo ng ordinansa na employment incentive. Pagka ang isang kumpanya po ay meron pong PWD na empleyado, meron pong incentive kayong binibigay sa ating mga business sector. Yan po Yes. yung ordinance number 237 series of 2022. Ayan, buti. Sipag ng mga city council natin. Thank you. Ate Vice, Mayor Menjola, at Yan. siyempre sa city council natin. Very supportive po sa atin yan. Kung ano po ang ating pangangailangan, alam naman po nila para sa kabutihan, lalo po ng sektor ng ating po mga PWDs. Ayan, di ba? Ayan. Paano naman po isinusulong ng Bacoor ang accessibility o inclusivity para sa mga PWD? Ayan, Kap. Actually, Mayor, yung pinagawa niyo po yung ating bagong City Hall, talagang nakita po namin na sinigurado niyo po na meron tayong ramp, Yes. elevator, sariling CR ng mga PWD. Yes. Yes. So, at saka po tsaka meron po kayong hinire na mga empleyado ng mga PWD. Malaking bagay po talaga yan. Yes, yun, di ba? Ginawa po natin yan, alam nyo kasi, nung pagpupo ko noong 2007, nalungkot po ako sa dati nating municipal hall. Yes, Mayor. Talagang sa totoo lang ho, yung kung sa building code, hindi po talaga makakapasa. No, bagsak po siya. Kaya sabi ko, pag tayo nagpagawa dito sa bago nating City Hall, which is, ito na po yung bagong City Hall natin, susunod na po tayo sa building code. Kaya lahat yan, sinunod po natin. Even Diba? the private. Fire code. Yes, Pati fire mga code. privado, Mayor, nung sa Office of the Building Official, pinaghihigpitan nyo po talaga nung araw yan eh. Ayaw nyo na wala talaga mga rampa, Yes. parking for PWD. Yan po talaga nakita ko yung higpit nyo nung araw dyan Oo. sa Office of the Building Official. Pati po privado, kailangan meron. Correct. Yan. Kaya tayo po, hindi natin kailangan kalimutan. Dahil sa ating pamamahala,
dapat kasama ang lahat, di ba? Ayun. So, yan, paano naman po matutulungan ng PWD upang maging aktibong bahagi ng ating komunidad? Kap, ano ba? Okay, so ngayon po, Mayor, ang ating mga 47 barangays is very active po kasi meron na pong officers yan. Okay. Especially yung mga presidente natin. So very active po yan. Tsaka taon-taon naman po talaga pong nakikilahok po sila sa ating ginagawang NDR Week. So kaya nagpapasalamat po ako sa mga presidente, mga officers at mga barangays na sumusuporta po sa mga PWD natin dahil alam naman natin ang hirap ng kanilang katayuan o sitwasyon. Kaya maraming salamat po. Saludo po kami sa inyo lahat, lalo na po kay Mayor Strike. Yun, ako, hindi dapat sa akin. Alam nyo, ginagawa lang natin at ating tungkulin para mapaglingkuran lahat. Walang dapat maiwan. So ito, Kap, ano bang mensahe mo sa mga PWD, nakatulad mo, at syempre sa kanilang pamilya na maaring hindi pa nakakapagparehistro sa inyong opisina? Actually, Mayor, yun nga po, hinihikayat po namin yung mga kapatid natin may kapansanan dyan na wag po kayong mahiya. Wag po kayong mahiya at pumunta po kayo sa aming opisina para matulungan po namin kayo magkaroon ng IDs. And sa mga pamilya rin po, sana po ang hinihiling ko lang po din sa inyo na huwag niyo pong babayaan ang mga kapatid niyo or anak niyo or kapamilya niyo na may kapansanan. Huwag natin sila itago. Kasi po, actually, hindi naman din po nila kasalanan o kagustuhan yung nangyari sa kanila. So, kaya po sana mahalin at alagaan po natin sila. Dahil napakahirap po na sitwasyon. No, salamat. Kap, ayan, maaari mo bang maibahagi yung inspiring success story ng isa sa mga membro natin na PWD? Actually, Mayor, marami po tayong mga members na PWD na maraming mga talented na mga naging successful sila sa business o kung ano pa pong mga basta sobrang dami po, Mayor, na maging mga successful na mga PWD natin. Ako, ko na lang po yung sa akin. Share ko na lang. Ako po, di ba, hindi po ako pinanganak na PWD. Pero po, yung nangyari po sa akin to, since andito na po talaga yung nangyari. Malaking nabago sa buhay mo, di ba? Yes po. Wala na po akong magagawa kundi tanggapin. Yun dapat talaga acceptance. Acceptance lang po. Mangyari. So, nung natanggap ko po ito, nung nakakilala po ako ng mga PWD, mga PWD din po, akala ko noon, ako lang yung pinaka kawawa. Pero hindi po pala. Marami parang mas higit na worst case sa akin. Kaya simula, lalong lumakas din po yung loob ko. Kaya kung ano po yung talagang sa tulong din po ninyo, sabi ko nga po kanina, talagang ang hirap po ng pinagdaanan ko, pero talagang lagi na po ako nagdadasal na talagang malampasan ko yung hirap na nangyayari sa akin. Kaya kung ano po yung nangyayari sa akin, talagang tanggap ko na naman po yun. Yan, ako, alam nyo, mahirap talaga nasa sitwasyon nila. Lalo na to, naka-wheelchair po siya. Ilang taon? 17 years old? 17 po. Ngayon, ilang taon ka na ngayon? 46 na po. Tingnan mo, ang tagal nila nasa wheelchair. Hindi po biro. Yan, may nagpapahabol ng tanong, di ba? May bayad ba? Yun, may bayad ba yung bago nating PWD na ID? Lalo na pagka nag-renew. Wala po, Mayor, wala pong bayad. Libre po ang ating ID. Ayan, libre po yan para sa inyo. Yan, yan po ay, syempre, sponsor ng City Government of Bacoor. Ayan, bilang pagkatapos, paano po yung makipag-ugnayan sa inyong tanggapan? Paano ba kung may kailangan sila? Okay po. Pwede po kayong tumawag sa ating local number na 046-481-4100, local 103. Or pwede po kayo pumunta dito po sa People's Center, dito po sa may tabi po kami ng Senior Citizen Building. Yan po dito sa loob ng Bacoor Government Center. Sa likod lang po yan ng City Hall. Ayan. So yun. So maraming salamat Kap Jorwin at sa pababahagi mo ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga programa, serbisyo at benepisyong nakalaan para sa ating mga kababayang PWDs. Ayan. So sa ating sponsor, gusto ko lang pong mabanggit itong Mango Lodge. Ayan, yung tapioca. Ito po.
At siyempre si Daddy J, Samyang at ang Nissan Food Products. Ayan, para sa ating pong mga siomay. At siyempre, baka merong message si Consinoli. Ayun, boss. Kanina po, nakakwento ni Kuya Cap Jerwin na hindi naman po siya napanganak na PWD dahil po sa isang aksidente ay naging ganito po yung kanyang pangyayari. Alam nyo, yung abokasya po ng ating mayor, yung first aid sa pagkuha mo ng tatrabaho ka sa Bacoor, kailangan matuto ka ng first aid. Yun po yung wala nung panahon nung na-aksidente po si Kuya Jerwin. Nakakalungkot po yung mga panahon na yun dahil wala pong aral tayong mga Bacoreño kung paano po tamang humawak ng isang na-aksidente. Pero ngayon po, sa siyudad ng Bacoor, meron na po tayong first aid na tinuturo. Libre po rin yan, Mayor. Salamat po. Training. Hindi sa akin yan. Salamat sa City Government of Bacoor. Yeah. Malaking Yan bagay po po. yan. Kasi ngayon, may alam na ang bawat Bacoreño. Yes, lalo na yung mga empleyado. Diba? Nagte-training yan ng first aid. Paano yung pagbubuhat? Kasi hindi ganun kasimple lang po yan. Pagka na-aksidente, yun na isang pagkakamali kay Kapitan Jerwin. No? Lalong lumala yung kanyang sakit, yung kanyang disgrasya dahil mali yung pagbuhat. No? Pag-rescue sa'yo, nagkamali po. So, but yun, yan na po syempre, kasama na sa experience yan. So, we learn from that. And from that, kailangan po talagang medyo kailangan natin baguhin. Kaya po sa City Government of Bacoor, inaanyayahan natin ating mga kababayan na talagang dapat tayo magtulungan. Diba? Umaasa tayo na mas marami pang Bacoreño ang magbibigyang kaalaman at mahihikayat na makiisa sa pagtataguyod ng isang komunidad na nagbibigay ng pantay na oportunidad, respeto at malasakit para sa lahat. Sa pamahalaang lungsod ng Bacoor, patuloy nating isusulong ang mga programang naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang ating mga PWD. Ako po, muli, si Mayor Strike Biribilla. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa serbisyo sa Bacoor Resident Podcast. Abangan po ninyo ang susunod nating episode para sa mga panibagong talakayan tungkol sa mga serbisyong handog ng lungsod ng Bacoor. Magandang araw po sa inyo lahat at laging tandaan, dito sa Bacoor, at home ka dito. Maraming salamat po. We love you. Thank you, Captain. Thank you.